Binabanggit ho ng magulang ng mga biktima, ito ay hindi ho isang ordinaryong bullying incident lamang, kundi nihilistic violence. Ang kanilang paniniwala, hinugot ito ng mga, sabihin na natin, tatawagin ko ho muna mga gunmen, galing daw sa internet, sa online games. Ano po masasabi niyo, Secretary Sir? Hindi pa klaro masyado kung ano talaga yung motibo dito. Kung sabi nga ng iba, bullying. Sabi ng iba, parang may gang. Sabi ng iba naman, kasi sabi ng advisor, yung bata na yun tahimik lang. At parang nagpaalam siya na may activity daw sila sa Manila. Tapos hindi siya pumasok ng 1 week. Tapos nangyari ito nung pagpasok niya ulit. So mukhang talagang for now, although hindi definitive, parang pinagplanuhan talaga. Biyernes daw dapat ang atake, Sekretaryo. Nakarating ho ba sa yung ganung impormasyon? May group chat daw sila at sinabi na may mission daw sila. So parang mukhang napagplanuhan talaga. Dalawa lang ba talaga ang akusado, Sekretaryo, o may hinahanap pa tayong iba? At dalawa lang. Kuyang. Dalawa lang. Secretary, paano ba yung security ma'am after this incident sa lahat ng mga schools? Well, humingi tayo ng tulong sa lahat ng ahensya kasi nga malaking eskwelahan to. Tapos, meron na nga tayong, hindi lahat ng eskwelahan may security guard. Pero ito, may 2 security guard. Papasalamat tayo sa city government dahil sila yung pumapondo dun sa, o sumisweldo dun sa isang security guard. Pero mukhang tinalon yung bakod. So, I think, siguro ayusin natin yung physical environment na mas mahirap akyakin ito. Kasi matao yung lugar eh. So, Paano natin itignan na na-assess ito ng Department of Education? Kasi we have to take note na in less than a week, 3 school violence yung nangyari. Ito yung pinakamadala yung barina sa school. yes, I think hindi lang siya peace and order problem. Tingin namin, kailangan i-manage din yung mga bata kasi parang exposed sila to a lot of violence online. Tapos, marami wala ring magulang. Ang sabi sa akin, yung isa sa mga shooters or children in conflict with the law, parang yung father nasa ibang probinsya. Yes, sir. Nagkaroon ka ng trabaho. So, sabi ko sa ating, ang mensahe ko dito sa ating mga guro at mga principal na talagang parang magulang na tayo dito. At saka kinakamusta natin, dapat natin yung mga bata. At tinitingnan kung talagang may aberya, may problema, may hindi regular yung bata. What about accountability measures, Secretary? Kasi ganito nga yung nangyari. Ano yung mga pagbabago na inaasahan natin? Well, yung increased visibility, I think, papasalamat na tayo kay PNP Chief na nabanggit na yung increased police visibility dahil yun din ang nasabi dito ng mga teachers. Kapag nakikita daw ng mga bata na may umiikot na police, medyo na maalis na sila at yung mga plano nila. Rafi, Hindi po. I'd like to talk to them pero just to with a view to understand ano yung mindset nila. I think in the future, yes. If we we just have to understand the kids better siguro and then try to also regulate some of the harmful behavior. Sek, pinapanagot ng mga magulang, yun mga guro, pati principal. Ano po masasabi niyo? Meron ho ba kayong gagawin dito? Ay, siguro yung mga guro. In Okay. fact, kasi kung hindi dahil sa mga guro, siguro mas maraming namatay dito. Principal daw. Oo, yung principal, hindi rin mo siguro. Sa akin, well, sinabi na naman ng PNP to, papanagutin yung kung kanino nang galing yung baril. Yes, sir. Okay, thank you po. Kasi hindi po naman po natural na may baril ang mga bata, di ba? Hindi naman lahat ng bahay may baril, pero paano nakakuha ng baril yung 2 bata? Yes, sir. Okay, last na lang, Secretary. Yes po, Sir, yes po. sa DYP Luxury Radio po. Sir, bago mangyari ang pamamaril, may nangyari daw mga, tawag dito, rayot-rayot ng mga bata. Madalas daw yung mangyari dito sa school. Opo. Nasabi rin ni Mayor yon na parang may gang-related, especially after nung pandemic. Dumami daw yung parang gang dito. Kasi parang walang outlet yung mga bata. So, again, dyan pumapasok yung police visibility. Kapag daw umiikot dito ang police, medyo nababawasan yung ganong klaseng mga aktibidades.